Hi! Ayun! Good morning! Magandang umaga po sa atin lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda ka pa sa umaga. O kaya, guwapo ka pa sa umaga. Ayan. Sige po, magbulahan po tayo. Okay. Alright, so happy first Sunday of the month. Okay, first Sunday po ngayon. Ayan, excited ba ang lahat to worship the Lord? Yon, amen. Okay, so nasa countdown na po tayo. 85 days na lang before Christmas. So, talagang sinearch ko yung kung ilang araw na lang. Sabi ko, grabe, ang bilis ng araw. Matatapos na naman po ang taon. And, to tell you honestly, habang papalapit po ang Kapaskuhan, ay tumitindi po yung stress po natin. Amen ba? Naku, parating na ang Pasko, yung mga inaanak ko, yung panghanda, yung mga ganyan, di ba? Darating kaya ang bonus. Meron kaya akong, ano bang tawag dito? Meron kaya akong, ano bang tawag dito? Ham, di ba? Di ba? Pati ham yung problema natin. And sa totoo lang po, countless din, no? Parang hindi natin mabilang. Actually, kahit hindi nga po Pasko, parang lagi po tayong, tawag ito na nag-struggle tayo. And the past days, we've been struggling with so many things. But this is the reminder of the Lord to us. Okay? So sabi niya po, actually this is a song written by David. Sabi niya po dito, in Psalm 62, 6-8, He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will not be shaken. My victory and honor come from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. Oh, my people, trust in Him at all times. Naalala ko na naman tong at all times na to. And pour out your heart to Him, for God is our refuge. Okay? So si David po, ang hilig po niyang mag-open kay God ng mga nararamdaman niya. And this morning, we are reminded na we can call unto the Lord. We've been struggling with so many things the past day. But ito po, ina-express po ni David yung feelings niya to God. And every time na ina-open niya yun kay God at nagpe-pray siya, it reaffirm yung faith na meron siya. 'Di ba? Prayer can release the tension in times of emotional stress. Okay? So, this morning, we will pray, we will worship the Lord, and we will experience God's move in this place, no? So trusting God to be our rock, salvation, and fortress will change the entire outlook in life. So this morning, we are called to rest in God's strength, and nothing can shake us. Yeah? So I invited everyone po, as we start worshiping the Lord, can I invite everyone to pray first? Come on, let's pray. Yes, Lord. Thank you for this wonderful morning. Thank you, Lord God, na dinala mo po kami dito with an excited heart, oh God. And I pray, God, whatever pain, whatever stress, Lord God, whatever problems, Panginoon, na meron po kami at this very moment, God, allow us to experience your grace. Allow us to experience your love, Panginoon, and allow us to experience the peace, oh God. And Lord, as we worship you, God, we pray, God, na sa oras na ito, Panginoon, inaanyayahan ka po namin na kumilos sa lugar na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na maibigay namin lahat sa iyo, Panginoon. Because, Lord, you are our great fortress, Panginoon. Sanabi mo sa iyong salita, Lord God, you alone are refuge, a rock, oh God. And Lord, as we trust you at all times, Lord God, you will pour out, Lord God, everything para sa amin. Maraming salamat po for this opportunity to worship you, Lord God. And Lord, I pray, samahan mo po kami. Give us, Lord God, the heart to really worship you, Lord God, in spirit and in truth, oh God. And we pray, God, na maging excited kami sa umagang ito. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, let's worship. Amen. Amen. Come on. Sabi sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Come on, pwede mo bang papurihan ng Panginoon sa pamamagitan ng palakpak? And today, we will praise His name. Come on, let's worship.
Right now we will declare this. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise in the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, let's declare this. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Come on and sing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, let's praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's praise the Lord, oh my soul. I'll continue to clap your hands for God. All the days of our lives, we praise you, Lord, for you are sovereign, God. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause it's true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? No, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? No, I won't be quiet. No, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's praise the Lord, oh my soul. Come on, let's praise the Lord, oh my soul. Come on, let's praise the Lord, oh my soul. Come on, let's praise the Lord, oh my soul. Oh, once again, we will declare this. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Indeed, Lord, you are worthy of all our praises, oh God. Salamat po. Come on, continue to worship. Lord, salamat po. Pasalamatan mo ang Diyos. Hindi lang sa araw na to, but for the past week that He has sustained us. For the past week na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon.
And indeed, there is no one worthy. There's no one else worthy of our praises but you, O God. And there's no place that we would rather be than in your presence. There's no place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. There's no place I would rather be. No place I would rather be. Come on, we'll sing it. No place I would rather be than here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po because right now we know that we are in your presence. Salamat po, Diyos. Lord, salamat po because in the midst of our anxious thoughts, in the midst of all the brokenness, the sadness, the discouragement, Panginoon, we know that you are sovereign and that you are still in control. The quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. When you come, when you call, I won't refuse. Each new day again I'll choose. There is no one. There is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Sing in the chaos, in the chaos, in confusion, I know you're sovereign still. In the moment of my weakness, you give me strength to do your will. 'Cause when you call, I won't delay. This my song through all my days. There is no one else for me.
crucified. Crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one. There is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Oh, we give You praise. We worship You. All lives is Yours. Come on, church, worship the Lord. Oh, we give You praise. For You are good. You are faithful, God. Oh, You are worthy of all praise. Come on, listen. There is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. We sing, there is no one. There is no one else for me. None but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is Yes, no Lord. one else for Let's continue to worship. me. None but Jesus. Yes. Heavenly Father, Crucified to Yes, set Lord. me free. we worship You this morning. Yes. Heavenly Father, Lord, touch us, Jesus. Sabi nga nila, dreams not all come true. Lahat ng mga pangarap natin, minsan di natutupad. Pero isa lang ang sinusure ng Diyos. Yung visions, it always come true. Sa business world, may famous na kasabihan, sabi nila, fake it till you make it. Pero as a Christian, kaya natin siyang palitan na faith it till you make it. Dapat hindi tayo maging peke sa mga nararamdaman natin. Sa mga moments ng buhay na natin na tayo ay down, should always ask the Lord to help us, to enlighten us, to revive us, give us wisdom. And we should always pray, maging prayerful. Lahat tayo, Lord. We ask, we want to be much more prayerful pa sa iyo, Panginoon. Increase our faith and always give us, pangalahanan mo kami sa aming mga devotions. Through this, I want to pray this morning, mga prayers natin for financial breakthrough sa church natin, for healing na may mga sakit, sa mga may sakit, mga members natin. We want to pray for them. Refreshment ng bawat isa. Alam ko na lahat ng dito minsan nakakapagod, mag-serve, nakakapagod sa pang-araw-araw ng mga ginagawa natin. In nakaraang event, we want to pray, mas mag-rise up pa ng mga next generation leaders na magpapabago sa Pilipinas. So I just want to share lang this verse. I must go on, sabi sa 2 Corinthians 12:1,
must go on boasting, although there is nothing to be gained, I will go on to the visions and revelations from the Lord. Aluman, yung binibigay sa ating revelation, mga visions ni Lord ngayon, di ba? Panghawakan natin siya. Kung wala pa tayong vision, come on, let's pray. Yes, Lord, this morning, give us the enlightenment, the opportunities to give us the power, Lord, to revive our hearts. Give us the Holy Spirit, Lord. Yes, for you are Lord. Ano man yung pinagdadaanan ng mga nandito, Lord. Alam mo, Lord God. Lift us up. Let's lift our hands to Jesus. Raise our hands. Lord, give us the Holy Spirit. Ano man naman pinagdaanan ngayong week ito, Panginoon. Tanggalin mo ano man hardships, struggles. For you, we will give you all of our hearts to worship you, to know you more. Come on, let's scream. Let's scream, Jesus. Financial breakthrough, Lord. Financial breakthrough sa bawat isa. Rise up, more leaders. Gamitin mo kami, Lord. Always reminds us of discipleship. Always remind us to be a disciple. Huwag namin kakalimutan, Lord, through life group, mag-share your word to everyone. Mag-rise up pa, magtayo pa ng mga life group, ng mga churches, Lord. Come on. Pray more. Huwag mahihiyang magsalita. Huwag mahihiyang mag-pray. We want to be a prayerful church. Pray more. Lord, let's worship. Let's, Lord. We thank you for everything. We thank you for your revive us. More revival, Lord. Whatever we want, dreams, visions, enlightenment, wisdom, sa mga field namin, young professionals, youth, parents, let's speak for us, Lord. Always there, guide us. Maraming salamat this morning. Hindi kami naiiya to worship you, to know you more. Magpagamit kami. Tanggalin ang matigas na puso. Thank you. And always be there. Mag-grow kami through you. Mag-mature kami through Christ. Through you, Lord. We have it for you. Tinataas namin, Lord, ang lahat ng ito. For every events, opportunities na ma-share ang word mo, gabayan mo kami. Bigyan mo kami ng power to heal mga may sakit, to heal every person na nagsishare sa amin na may problema. Bigyan mo kami wisdom, tulungan sila. For every passion you give, there will be one we will save. And i-save mo ang bawat isa. Save mo ang bawat souls. Save mo ang anumang dinodraw mo sa amin. Maraming salamat. Always remind us. Encourage us forever. Thank you this morning. Maraming salamat. We lift you. We raise you. In Jesus' holy mighty name, pray. Everybody say, Amen. Woo! Hallelujah! Ayan, makakaupo na po ang lahat. Grabe po. Ayan, 2 kanta lang po yun, pero na-fill in tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Ayan, sino po dito na-bless sa worship natin? Hallelujah. Grabe po. Okay, ayan. So guys, worship pa lang po yan. Marami pong prepare ang Lord para sa ating lahat. And I do believe, no, na itong Sunday worship na to ay i-refresh tayong muli ng ating Panginoon. Okay? So, ayan. Meron po ba tayong mga first-timers po dito? New friends? New friends po? Alright. So, yan. So, last month, we have completed yung series po natin about Go Big, Big God.
Have we experienced the big God last month sa buhay po natin? Amen. And this month, meron po tayo ulit na bagong series. We are now on our new series, Quiet Place. Wow. Alam ko po na sa atin pong lahat, ito po yung gustong-gusto po natin na ma-encounter ang quiet place. At syempre, hindi ko na po patatagalin pa. Alam ko excited na po kayo sa word ni Lord at maranasan yung quiet place na yon. Amen po ba? Amen po ba? Antok pa ba kayo? Ayan, sa mga nasa Zoom, iwasan po natin ang nakahiga. Tayo-tayo po tayo, upo-upo, okay? At wala pong naghuhugas ng pinggan habang nagso-service. Okay? Alright, so ready na po ang lahat? Let us with the powerful word of the Lord. Let us all welcome our speaker for today, our senior pastor, our very own Bishop, John Española. Alright, nako, magandang morning sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, magandang morning sa iyo. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Nako. So, ang ganda ng topic natin ngayon. Okay? Kaya lang, sad news po, meron po tayong kapatid na pumanaw na. Confirm na ba talaga yon? Parang ayokong si Darwin. Si Darwin po. No? Kung kilala niyo po yan, si Darwin na kapatid natin. So, kilala niyo ba si Darwin? Nabutan niyo ba yan? TL Darwin, di ba? Sa life group natin yan sa Cubao. So, pwede ba tayo manalangin? Pag-pray natin ang kanyang family. Father, in the name of Jesus, Panginoon, sorry po kung unaware kami, Lord God, na nagkasakit po siya. Pero Lord, anuman ang plano mo sa kanyang buhay, Panginoon, alam po namin na kayo lang po ang nakakaalam. Pero Lord, pinapanalangin namin ang kanyang pamilya, nasaan man sila. Ipuin niyo po, Panginoon. Hayaan mo magkaroon ng way na masave din sila sa pangalan ni Jesucristo. Lord, we believe, Lord God, Lord, na siya po ay nakakilala sa iyo. Sapagkat, Lord, bago pa man siya pumanaw, Panginoon, siya ay tumanggap, nanampalataya at naglingkod sa iyo, Lord God. Pero Lord, dalangin po namin ang kanyang family, nasaan man sila. Comfort them. And I pray for your Holy Spirit to touch them and also save them, Lord God. Salamat po ng marami, Panginoon. Hayaan mo sa umagang ito, kausapin mo kami. At hayaan mo, Lord God, ang Espiritu Santo mo ang siyang kumausap sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po rito ang gusto na mapunta na sa quiet place, taas ang kamay? Wala naman. Alright, praise the Lord. Wala naman. Mabuti naman. Pero, siyempre, pag-uusapan natin yung quiet place. Ito pong ating series, huwag po kayong mag-alala, wala naman pong monster na involved dito. Okay. Alright? Pero maganda ho ang ating pag-uusapan, a quiet place. Actually, ito po ay inspired sa isang kwento na nakausap mo, si Pastor Kong. Kilala niyo po ba si Pastor Kongi? No, yan po yung senior pastor or yung senior pastor po ng City Harvest Church na pinuntahan ko po o na nag-aaral po ako dun sa Singapore. Yan, siya po ang senior pastor doon. Okay? Ayon sa kanyang kwento po kasi sa amin. No? Nakulong po siya kasi. Okay? Nakulong siya dahil sa pagiging senior pastor niya. Okay? So, malapit-lapit na rin ako. Okay? Hindi, wag naman sana. Hindi, nagkaroon ng mga technicalities regarding sa pera. Mahigpit kasi sa Singapore pagdating sa pera. Pero i-assure ko naman na wala namang siyang tipong corruption na ginawa. Alright? It so happen lang, may mga technical na mali na nangyari doon sa paglipat-lipat ng pera na gamit nila. So, nasilip yon sa Singapore. So, madaling salita, nakulong siya for 3 years. Okay? For 3.5 years yata, ako nangakamali. For more than 3 years. Okay? So, siyempre, sa madaling salita, doon sa selda nila, medyo maganda. Siyempre, Singapore yan. Yung selda nila, medyo ganyan. Yung sa sulok na yan, ganyan. Tapos 7 lang sila roon. Hindi katulad dito, yung ganyang sulok na ganyan. Siguro mga 80 tao nakakulong sa atin, di ba? Sa kanila, 7 lang. So, konti lang sila. So, kasama pa niya, 6 ng Muslim. 6 ba yun? O 7. Basta 6 ng Muslim yata. Tapos siya lang ang Christian doon. So, sa madaling salita, dahil bawal sa kanila, ang pwede lang sa kanila ay siyempre either ang pwede lang nilang gamitin, ang bawal ang cellphone, so Bible lang, o kaya libro. At yun lang ang pwede lang gamitin. So, sa madaling salita, sila po ay
For 3 years nandoon siya. And siyempre, first quiet yun, di ba? First quiet place yun. Talagang quiet place lang dahil 24 hours daw siyang nandoon lang sa selda niyon. 1 hour lang daw sila nakakalabas. And then 23 hours na silang nandoon sa kulungan. So, kaya lang, nung paglabas niya, nung lumabas na siya, tuwan-tuwa daw yung nakita ro ng kanyang asawa na iba yung saya niya. Di ba? Alam mo yung iba yung aura niya, para pa siyang mas lalong sumaya, naging talagang takang-taka siya. And then sa madaling salita, habang nung nakauwi na siya, nakabahay na, ayaw pa rin niya mag-cellphone, di ba? At ganun pa rin, no? Parang talagang hindi muna siya nag-ministry, nasa bahay lang siya, aatin lang siya ng Sunday worship service, tapos takang-taka siya, yung asawa niya, kasi bakit daw, ang saya-saya raw niya, hindi niya raw, ngayon lang daw nakita niya ng gusto si Pastor Kong, na sobrang saya niya. Parang napakaganda ng kanyang aura, napaka-peaceful ng kanyang mukha, ng kanyang buhay. So sa madaling salita, tinanong siya at sinabi sa kanya ng asawa niya, si San, ang pangalan ng asawa niya, si San, ano bang nangyari? Bakit ka parang masaya ka pa? Alam mo, mahirap i-explain. Kasi, nasa kulungan ako, doon ko lang na-experience yung tinatawag na quiet place. At hindi ko kayang i-explain sa iyo yan unless so, ngayon, kung gusto mo namang ma-experience yung na-experience ko, hindi niya sinabi. Pero sabi, sabi niya, unless na, kumbaga yung atmosphere, yung sitwasyon na yon ay maduplicate natin. And so, nagkaroon sila ng deal. Sabi yung gano'n, sige, kung gusto mo, para ma-experience mo yan, kailangan talaga wala kang cellphone, wala kang gagawin. Magkukulong lang tayo for 3 days, magkukulong lang tayo sa bahay at sa kwarto. Wala tayong ibang gagawin kundi ang manahimik lang. Walang cellphone, walang Spotify, walang music, talagang Bible lang ang dala mo lang. So, siyempre, nung una, nahirapan yung asawa niya, si San, kasi busy, lahat naman tayo, super busy, di ba? So, sa madaling salita, dumating din sila sa point na nag-agree na sila at ito na, ginawa na nga nila. Unang nangyari raw, sa unang araw, magkaiwalay sila ng kwarto. Okay, di sila magkasama para wala ring gulo. Okay? Kasi, siyempre, alam mo naman, pag magkasama ang asawa, di ba, minsan gumugulo lalo pag tahimik di ba? So, pinag-iwalay silang ganyan. So, hiwalay sila. So, unang araw daw, kwento nung asawang babae, unang araw raw na ginawa niya, wala siyang ginawa, kundi matulog. Tulog lang. Kasi buong araw, halos matulog lang daw siya. So, kasi nga naman, sobrang pagod din niya sa sobrang dami ng ginagawa niya. Talagang halos wala rin siyang pahinga. So, yung first day daw niya, walang ginawa kundi matulog. On the second day, siyempre, pagod na matulog yun. Nakakapagod din matulog di ba? Sabihin mo sa katabi mo, nakakapagod din matulog, di ba? So, tigil-tigilan mo na, sabihin mo. So, nung pangalawang araw, siyempre, nag-start na siya mag-pray, nag-start na siya mag-worship. And then, on the third day, ganun pa rin yung ginagawa niya. At then, pagkatapos ng pangatlong araw, sabi ng ganun ng asawa, sabi niya, parang ayoko nang tigilan to. Sapagkat ito raw yung pinakamagandang naranasan niya sa buhay niya. Yung quiet place niya. Sa totoo lang, ang hirap niyan, di ba? Ang hirap sa atin. Ang tumahimik nga ng 1 oras, ang hirap tama? Pero sa totoo lang, kaya ngayon, meron silang tinatawag na parang meron silang gagawing silence and solitude na kung saan ay mag-spend ng time talaga sila, na magkaroon lang talaga ng quiet time sila, as in quiet place nila. So, totoo lang, mahirap gawin yan, okay? Pero kailangan nating gawin. And I think, kailangan nating pilitin ang sarili natin na magkaroon ng tinatawag na quiet place natin. Kasi sa dami ng problema natin, sino rito walang problema, taas ang kamay? O lahat tayo, di ba? Sa dami ng problema natin, sa dami ng pagsubok na pinagdadaanan natin, sa dami ng pinipilit natin solusyonan sa buhay natin. Tama? Di ba? Ang dami mong, alam mo, pinipilit mong solusyonan ang mga problema sa buhay mo na minsan sa totoo naman, hindi naman talaga nasusolve. Di ba? Siguro napoprolong mo lang o kaya naman parang nasusolve mo yung maliit na parte, pero ito na naman, di ba? Parang nakakapagod din, di ba?
Lalo kung Christian ka na, di ba? Kung ikaw pa ay leader, pastor ka, life group leader ka, mentor ka, minsan talagang nakakapagod din mag-mentor ng tao, nakakapagod din ang, di ba? May problema ka na nga po, problema pa yung problema ng ibang tao, di ba? Ang sakit na sa ulo, di ba? So, emotionally, mentally, physically, nakakadrain talaga ng lakas ang mga pinagdadaanan natin. Amen? Amen po ba? Pero isang biblical character na I think kailangan nating tingnan at tularan din kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi I think siya po ay isang napakagandang example ng isang tao o isang Kristiyano o isang mananampalataya na nangangailangan ng quiet place. At yan po ay si Elijah. Kilala niyo po ba si Elijah? Okay? Si Elijah, makikita natin, napakalaki ng accomplishment niyan sa buhay. Ang laki ng accomplishment niya. Tingnan natin si Elijah. Sino ba si Elijah? Si Elijah po ay isa sa mga propeta ho ng Biblia o ng panahon ng Israel na napakaraming ginawa para sa Diyos. O kaya napakaraming milagro at napakaraming ginawa para sa kanyang bansa. Una, sa pagiging propeta niya, siya po ay naging dahilan ng drought sa Israel for many years. Okay? I mean, para mangyari yun, talagang himala yun. Kasi kailangan, dinidisiplina ni Lord yung Israel. No? So sa pamagitan ni Elijah, nagkaroon ng drought. Nung sinabi niya, hindi magkakaroon ng ulan at hamog, sabi niya gano'n. And true enough, for how many years, walang talagang drought ang buong Israel. Di ba? Ang miracle na ginawa niya, pambira, yung harina at yung langis ng isang widow, ay hindi na ubusan. Alam mo, for last meal na lang nila, pero nung niluto nila yung kanyang harina at yung ginamit yung kanyang langis, hindi na natapos yun, hanggang tuloy-tuloy pa rin. So, continuous yung provision. Tuwing kung dadakot siya ng harinang ganyan, pambihira, napupuno ulit. Yun, miracle niya yun. Okay? Nagbumuhay siya ng patay, di ba? Pambihira, ang alay niya, na walang basang-basa, binuhusan ng maraming tubig, pero pambira, nung nilalangin lang siyang ganyan, may bumabang apoy para makonsume yung kanyang sacrifice. Kasi nagkaroon ng showdown against dun sa prophet mga false prophet ni Jezebel laban sa kanya. So nagkaroon ng showdown at yung showdown na yun, napanalo niya yun. Kumbaga parang napatunayan niya ang Diyos niya ay buhay. So that is a great miracle. Nag-pray siya ng rain, nagkaroon ng rain. No? Tumakbo siya. Alam mo, tumakbo siyang ganyan, nilagpasan pa niya yung kabayo ni Ahab. Sobrang bilis noon, pero nalagpasan niya. At marami pang ibang accomplishment si Elijah. At sa totoo lang, pag binasa mo ang buhay ni Elijah, mama-amaze ka sa kanya, Lord, grabe ang power na kumikilo sa buhay niya. Alam mo, kung ako parang nung una kong binabasa yung buhay ni Elijah, sabi ko, Lord, grabe, gusto ko ng ganyang klase ng kapangyarihan. No? Kaya siyempre, diba, nung panahon na yan. Pero ngayon, pwede pa rin naman mangyari, di ba? Lord, lahat ng yung bigas namin, tuwing magsasaing, di ba? Praise the Lord. Amen? Gusto niyo ba yon? Yun, no? Di ba? Pagtas nagluluto kami ganyan. Let the fire come down. Wow! Di ba? Wala nang gasolina. Di ba? Ang sarap sana ng gano'n. Okay? Pero alam nyo, after all, lalo na yung pinaka-greatest victory niya kasi, pinaka-greatest victory niya na na-experience niya, ay yung nakipag-showdown siya sa mga propeta ni Jezebel. Kasi ang pinaglalaban niya sa Panginoon nung panahon niya, ay patunayang si Jezebel at ang kanyang mga propeta ay mga false prophet at sila ay mga bulaang propeta na kung saan ay against o pinagbabawal ng Diyos na hindi dapat paniwalaan. Kasi ang bansang Israel ay sumasamba kay Baal. So halos hindi na sila nagsumasamba kay God ng Israel, sumasamba na sila kay Baal. At si Baal po ay Diyos-Diyosan o yan po ang Diyos ni Jezebel, na kung saan yung mga propeta at yung mga buong Israel ngayon, napapaniwala nilang sumamba dyan sa false god na yan. So ang cause ni Elijah ay patunayan sa buong Israel na ang Diyos ng Israel, si Jehovah God, ay ang totoong Diyos na dapat sambahin.
At napatunayan niya yun sa pamagitan ng isang matinding showdown. Na kung saan mag-aalay yung mga propeta ni Baal at siya lang mag-isa, at sa pamagitan ng kanilang showdown na yan, ang challenge, yung sacrifice nila, kailangan hindi nila sisindihan kusang mag-aapoy mula sa langit. Sa madaling salita, yung propeta ni Baal, yung kanilang alay, sa sobrang dami nila, at sa maghapon na silang nagdadasal, walang apoy na dumating. Samantalang si Elijah, nung nilagay niya na yung alay niya sa altar, binuhusan pa ng napakaraming tubig, and then wala pang 30 seconds na prayer, boom! Maba ang apoy at nasunog ang kanyang alay. And doon napatunayan niya sa buong Israel na ang Diyos ng Israel na si Jehovah ay ang totoong Diyos na dapat nilang sambahin. That is victory. Matindi yun. Di ba? Nandiyan ba kayo? Yes. Sino rito yung may gustong patunayan na ang Diyos ay buhay o kaya gusto niyang mapakita na talaga ang Diyos ay buhay, ang Diyos niya ay buhay? Taas ang kamay. Di ba? Gusto natin yan. And sometimes we are praying for victory, matinding victory sa work natin, matinding victory sa family natin, matinding victory sa ministry natin. Kaya lang, nung panahon ni Elijah, nung nangyari na yan, eto na, nagkagulo na. Ayan na, tingnan natin. 1 Kings chapter 19, verse 1 to 4. Basahin natin. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done. Ito, pagkatapos na nung showdown. And now he had killed all the prophets with the sword. So, ang nangyari dito, pinapatay ni Elijah yung mga propeta. So, lahat ng propetang nakipag-showdown sa kanya, kasi sa Bible, nung panahon nila, pag mayroong mga propeta, na quote-unquote na prophet, na nagkiklaim na mayroong ibang God, malibang kay Jehovah, o iniinganyo ang buong Israel na sumamba sa Diyos-Diyosan o kay Baal, kailangan talagang patayin. So, ginawa ni Elijah, after niyang manalo, pinapatay niya lahat yung propeta ni Ahab. Ayan na. Sinumbong ngayon kay Jezebel. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them." Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. "I have enough, the Lord," he said. "Take my life. I am no better than my ancestors." So nung pinagbantaan na siya ni Jezebel, papatayin kita. Katulad ng kung paano mo pinatay yung mga propeta ko, papatayin din kitang katulad nila. At yun na nga, hinahanap na nga ng mga sundalo itong si Elijah. Siyempre, natakot din naman siya. At then tumakbo siya. Ayun na nga, napunta siya sa disyerto at ito na, dumating siya sa point na nalangin siya, "Lord, kunin mo na po ako." Sabi niya gano'n. "Take my life, I am no better than my ancestor." Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno, kunin mo na lang ako. Alam mo sa totoo lang, pag inisip mo, di ba, parang, Lord, pambira. After the victory, tapos magpipray ka, "Lord, kunin mo na ako, gusto ko na mamatay." Di ba? Alam mo, sa totoo lang, ang tawag natin dyan, Elijah syndrome. Yung after victory mo, yung after ng success mo, nakakaramdam ka ng kalungkutan. Di ba? At nakakapagtaka, bakit gano'n? Pansinin mo, kung kailan ka rin biniles ni Lord, halimbawa, katulad sa business, biglang gumanda yung business mo, maganda na yung business mo, pero bigla kang lumungkot. Di ba? O kaya naman, biglang meron kang isang malaking, katulad niya, lalo pag may malalaking event na nangyayari, nagawa natin, ganda-ganda ng event natin, very powerful ang move ng Holy Spirit. And then all of a sudden, makakaramdam ka ng kalungkutan. Si Elijah, the same thing. Si Elijah, at after ng kanyang victory, nakaramdam siya ng kalungkutan. At sa sobrang lungkot niya, at hindi lang, may halong takot yung lungkot niya eh. Sabi niya gano'n, bakit pagkatapos ng kanyang victory na ngayon, pambihira, ganito pa nangyari sa kanya. Pumasok ngayon sa kanya yung iba't ibang klase ng pag-iisip na nag-cause sa kanya ng discouragement, stress, depression, pumasok sa kanya ngayon. Despite ng success and victory. Kasi totoo lang, walang
Alam mo, sa totoo lang, ang depression, ang stress, ang anxiety, wala hong wala hong exemption dyan. Ito nga si Elijah, pambihira. Isipin mo na lang si Elijah. Kung gaano kalapit kay Lord. Kung gaano ka-powerful siya. Pag nag-pray siya kay Lord, pambihira, binibigay ni Lord. Humingi lang ng apoy, pambihira, biruin mo, bumaksak ang apoy sa langit. Sino rito nag-pray, Lord, pag-alabi mo po ang bahay namin. Wala pa naman, di ba? Wala pa, di ba? Si Elijah nag-pray. Alam niyo ba si Elijah, marami din ganyan yan na, halimbawa, kasi huhulihin siya. So, hinahanap na siya, huhulihin siya. So, na dumarating itong mga sundalo. Tapos, sasabihin sa kanya, Man of God, sabi niya gano'n, bumaba ka dyan, kailangan ka naming kunin at daling kay Jezebel, sabi niya gano'n. Kung ako ang man of God, bumaba ang apoy at lahat kayo ay masunog. And boom, nasusunog yung mga nasusunog yung mga sundalo. Nakailang ganun sila. Siguro mga 3 beses silang nagpadala ng mga sundalo para hulihin siya. Tapos lagi siyang humiling, Lord, magkaroon ng apoy at sunugin itong mga to. And totoo. Kaya nga, tinawag siyang a man of fire. Kaya talaga mahilig siya magpababa ng apoy. Di ba? Tingin ko siya siya ang father ng mga arson. ay, joke lang. Diba? Baka sabihin, baka mayari tayo dito, okay? Ma-libel tayo. Lagi siya nagpapababa ng apoy. So, ibang klase siya. Pero, ang hindi nakaka-amaze. Parang, we just need to take note na even this man of God, kung gaano siya kalapit sa Diyos, dumating pa rin siya sa time he was stressed, he was anxious, and he was depressed. At hindi lang depressed, he was really suicidal. Actually, nag-pray siya, Lord, kunin mo na ako. Kunin mo na ako, gusto ko nang mamatay. Sabi niya gano'n. Kasi wala naman akong pinagkaiba sa aking mga matatandang magulang. Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin, nakaramdam din siya ng condemnation. Nakaramdam din siya ng parang nahiya siya sa sarili niya. Lord, mabuti pa, kunin mo na ako. So, sa madaling salita, wala hong exempted dyan. Sa depression, sa stress, anxiety, di ba? Sa loneliness, wala hong exempted yan. Kahit ako, hindi, si Elijah nga, ano ba naman ako kumpara kay Elijah? Baka wala pa sa kalingkingan. Hindi, hirap na hirap nga ako magpa-apoy ng apoy, di ba? May apoy na yan, di ba? Siguro yung gasolina. Pero mga kapatid, walang exemption. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka exempted. Alright? So dumarating yung discouragement, dumarating yung stress, dumarating yung depression. Lalo na sa panahong successful ka, lalo na sa panahong may victory ka, doon din nakakaranas ka niyan. So ibig sabihin, sa panahong marami kang problema, dadating yan. Pero sa panahong ding may katagumpayan ka, darating din yan. Nag-gets nyo? So hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, hindi, kaya ko to, malakas ako. No. Pero ano nangyari ngayon sa kanya? Bakit ba siya dumating sa ganung point? Sa 1 Kings chapter 19, verse 9 to 10, there he went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him. What are you doing, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Ano ba ang reason kung bakit dumating siya sa panahon na depression? Number 1, when you feel that even a powerful miracle of God could not change people's mind. Alam mo yung tipong nagpipray ka, tapos Lord, gumawa ka ng milagro. Na tipong kahit may milagro dumating, parang hindi nagbago yung sitwasyon. O kaya, sa case ni Elijah, kasi yung panalangin niya, mapaniwala niya ulit ang buong Israel At bumalik ang buong Israel sa Diyos. After the showdown, pambihira, that is a living proof na buhay ang Diyos nila at hindi na sila dapat tumamba sa Kibaal. Pero pambihira, after ng miracle, nakita ng buong Israel yon. Pero still, hindi pa rin sila nagbago. Minsan nakaka-depress yung gano'n, di ba? Ano pa ba kayo?
Yung lahat pinilit mo ng baguhin, lahat pinilit mong patunayan sa kanila ang Diyos ay buhay, pero still hindi pa rin pala magbabago. Ito, at ang matindi nararanasan ng mga pastor at ng mga life group leader. Pambira, itinuro na lahat sa iyo ang Bible, at minsan ipinalunok na sa iyo ang buong Bible. Di ba? Yung tipong lahat na tinuro sa iyo, pero parang hindi mo naiintindihan, nakaka-discourage talaga yon. Amen? Yung tipong kahit na parang nag-pray ka ng miracle, dumating naman yung miracle, parang may nangyari ka, pero parang di pa rin nagbago. Yan, nakakaramdam tayo ng ganyan. Or kaya, when you feel all of your effort and passion is useless, yung lahat, kinaunseling mo na, o kaya nagpakapagod ka na, nagtrabaho ka na, nag-overtime ka na, nag-overtime ka na, nag-overtime, di ba? Lahat, kumbaga, halos hindi ka na magpahinga, para lang kumita ka, sumweldo ka at mabayaran mo lahat ng mga dapat mong bayaran. Pero still, parang wala pa rin nangyayari. Parang kahit anong effort mo, ganun ka pa rin. Parang hindi nagbabago. Nakakaramdam ba kayo ng ganyan? Yes. Di ba? At yun na nakakapagod. Kaya minsan nararamdaman, nasasabi namin, pagod na ako. Minsan, saan ka pagod? Pagod ka nang gumawa ng paraan at piliting solusyonan, pero parang walang nagbabago. Yun. Pangatlo, when you feel you failed God. Nung maramdaman mong parang, Lord, nakakaya, parang hindi ko natupad yung pinagagawa mo sa akin. Di ba? Sino rito minsan nakaramdam na ng ganyan? Lord, parang, Lord, ang tagal ko nang naging Christian, tagal ko nang umaatin sa church, pero parang hindi naman ako nababago, nahiya na ako sa iyo, parang wala namang parang kahit anong gawin ko, parang ganun pa rin ako. So mabuti kaya, wag na lang ako umatin, Lord. Kunin mo na lang ako, di ba? Haharapin ko na lang, pupunta na lang ako ng impyerno. Sino ito na minsan naiisip na yan, taas ang kamay? O yan, amin lang, di ba? Ako rin, umaamin din ako eh. Sa totoo lang, ako nga dumating sa punto ng ganito eh. Dumating na rin ako sa punto ng pakiramdam, Lord, alam ko, hindi ako magiging perfect. At tingin ko nga, Lord, naiinis ka na sa akin, sa tigas ng ulo ko, sa dami ng kasalanan ko. Alam mo, kaya lang, hindi ako makaalis kay Lord. Kaya sabi ko kay Lord, parang dumating na ako sa punto rin ng prayer ko na ganito. Lord, di bali na akong pumunta ng impyerno, okay lang kung galit ka na sa akin sa dami ng kasalanan. Pero wag mo lang akong hayaang umistop o tumigil sa paglilingkod sa iyo kasi gusto kong mag-serve sa iyo. Pero tingin ko, hindi mo na ako tatanggapin sa dami ng kasalanan ko. Pero Lord, okay lang. Basta Lord, sa church ako. Di ba? Yung iba nga sa atin, Lord, di na ako atin ng church kasi nakakaya naman, wala na magbabago sa akin eh. Di ba ni Lord, okay na, tatanggapin ko na lang, pupunta na akong impyerno. Ganyan. When you feel that you fail God. Pang-apat, when you feel people are just stubborn and ungrateful, wala talaga. Mukhang talagang kahit anong gawin ko mabuti sa mga taong ito, hindi matutuwa itong mga to. Amen? Yung kahit anong gawin mong pagmamahal sa kanila, hindi kanila susuklian ng pagmamahal. Nakaramdam ba kayo ng ganyan? Na ibinigay mo na halos lahat, pero hindi ka man lang nila ma-appreciate. When you feel people are just stubborn and ungrateful. Panglima, when you feel alone, yan na. Mukhang wala naman na akong kasama sa buhay. Di ba? Yung feeling mo kahit na yung mahal sa buhay, parang hindi naman niya ako naintindihan eh. Ako lang ang nakakaintindi sa nararanasan ko. Yan. May ganyan ba tayo dito? Sabi mo sa katabi mo, you are not alone. Amen. Oh. Sabi mo, hindi ka nag-iisa sa nararanasan mo. Pareho tayo na nararanasan. Sabi mo, okay? When you feel alone. Sabi nga ni Elijah, di ba? Lord, ako na naman mag-isa eh. Wala na akong kasama. Lahat sila sumamba na sa Diyos-Diyosan. Ako na lang mag-isa, Lord. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, kaya tinawag na loneliness. You feel alone. Kaya loneliness eh. You are feeling alone. Loneliness means feeling mo, mag-isa ka lang talaga at kahit anong, kaya nga minsan kahit ang dami mong kasama, feeling mo pa rin mag-isa ka lang eh. Tama?
Yung kahit kasama mo sila, nagtatawanan silang ganyan, pero ikaw nandun ka naman, tumatawa ka rin, pero feeling mo parang, wala naman ako. Tawa sila, tawa, pero hindi nila alam na kung anong pinagdadaanan ko sa buhay ko. Di ba? Ngayon ba kayo? Ako, naranasan ko yan. Di ba? Pang-anim, when you feel your members are against you, yan. May mga tao pang supposed to be na dapat kakampi mo at makakaunawa po sa'yo, sila pa yung feeling mo, kaaway mo at against sa'yo. Di ba? Pag may ganyan ka, nakakaranas ka na ng stress at nakakaranas ka na ng depression at ng discouragement. Si Elijah, hindi exempted kahit na man of God siya. How much more pa kung wala ka at hindi naman ganun ang kalalim ang relationship mo kay Lord. So problem talaga yan. Kaya no wonder sa panahon natin ngayon, ang dami-dami nakakaranas ng ganyan. Di ba? Dami yan. Kahit nga mga pastor, mga leaders. So walang exemption yan. So ano ba ang dapat natin gawin para ma-overcome? Gusto niyo mo ma-overcome natin yan? Okay, next week po, pag-uusapan po natin yan. Okay? Pwede ba next week na pahinga muna tayo, pagod na tayo? Okay. Tingnan natin kung anong ginawa ni Lord kay Elijah. Number 1, physical rest is needed. 1 Kings chapter 19, verse 4-7. While he himself went a day's journey, di ba, pinapunta siya ni Lord, nag-journey si Elijah. While he himself went a day's journey into the desert, he came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I did not, Lord. He said, take my life, I am no better than my ancestor. Then he lay down under the tree and fell asleep. All at once, the angel touched him and said, get up and eat. He looked around and there by his head was a cake of bread baked over hot coals. Intindi, no? Pero mo, pinag-bake siya ni Lord. Alam mo, baker pala si Lord, di ba? He looked around and there by his head was a cake of bread baked over hot coals. Ba, pambira, doon pa. Niluto doon sa niya. Sino ito gustong ipagluto ni Lord? Taas ang kamay. Ipag-bake ni Lord, taas ang kamay. Saan nyo gusto? Sa langit o dito? He ate and drank and then lay down again. Ang tulog ulit siya. Ba, ang sarap ng buhay, kain tulog, di ba? The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. Kaling, di ba? Alam mo, makakatuwa si Lord. Pag tinignan mo, pinagpahinga siya ni Lord. At asim pinagpahinga siya, unang-una palang ginawa ni Lord sa kanya, hinayaan siyang matulog. Sa totoo lang ang unang-una mong kailangan, pag ikaw po discouraged ka, pagod ka, stress ka, di ba, puno ka ng problema at wala kang makita ng solusyon, at depressed ka, ang unang-una palang dapat gawin, matulog. Nahirapan ka matulog, wala kang pambili ng gamot, lumapit ka sa akin. Patutulugin kita. Ang hirap matulog, pastor. Sa totoo, mahirap matulog, tama? Pag marami kang problema, ang hirap matulog. Kaya pala, na-invento yung pampatulog. Alam mo ba sa lahat ng lalo na yung mga schizophrenia, yung mga schizophrenic, di ba, yung mga taong ganyan. Ang solusyon lang pala talaga dyan, wala namang gamot sa kanila kundi magtulog. Patutulugin lang talaga sila. Yung palang mga schizophrenic, pagka sila ay umaatake, ang unang-unang palatandaan yan, hindi na nakakatulog. Pag yan laging puyat at hindi na natutulog yan na tendency niyan, mag-hallucinate na siya hanggang sa, yun na, malus yung mind niya. Kaya ang unang-unang gamot dyan, patulugin talaga. Kaya pag tingnan nyo, yung mga katabi ninyo, pag nasasalita na mag-isa yan, hindi natutulog, ayan, di ba, delikado yan. Pero dapat matulog. So, unang-una, kailangan matulog. Pahinga tayo. Alright? Ngayon, kung hindi ka makatulog, I suggest, maganda rin kung pwede, kung talagang hindi mo kaya matulog, humingi ka ng pareseta ka na makatulog ka. Okay? May isasuggest sana ako, pero, di ba, baka abusuhin nyo eh. Di ba? Kami ng misis ko, dumaan kami sa matinding problema. At minsan, hindi na siya nakakatulog, kinabahan na ako. Di ba? So, ginawa ko, nilasing ko po siya. Mainom ka muna.
Tulog. Diba? Hindi ko nila sabi, joke lang yan. Pero actually, nag-inom kami ng uminom muna kami ng wine. Wine lang naman, hindi naman beer. Red wine lang. Sabi ko, kailangan natin ito pero tayo makatulog. So, nakatulog naman kami. Kasi pag hindi ka nagpahinga physically, apektado talaga ang mind mo. Hindi ka makakapag-isip ng maayos. Kaya si Lord pambihira, pinatulog niya muna si Elijah. Hindi niya kinorek, hindi niya pinagalitan. Di ba? Alam mo, maganda kay Lord pambihira. Supposed to be, ako yon. Elijah, ano ka ba? Ang bihira, pagkatapos kitang bigyan ng victory, ganyan pa sasagot mo sa akin, sampalin kaya kita. Hindi, di ba? Parang, kumbaga, kung ako yun, pagagalitan ko si Elijah, after all ng ginawa ko sa iyo, tapos ganyan ang ipapanalangin mo sa akin, tapos sasabihin mo, ikaw lang mag-isa. Ang si Lord, ang mabait pambihira. Ang gagawin niya, hindi kanya pagagalitan, hindi kanya sesermonan, hindi kanya iko-correct, hindi kanya iko-condemn. Hahayaan ka muna niyang matulog. At ang maganda pa, ipagluluto ka pa ni Lord. Amen? Hindi ko alam kung paano ngayon yan, pero pag gusto ni Lord pala, magpahinga ka muna at makapag-rest ka physically at makakain ka ng maayos. Kasi pagka dalawa lang nangyayari niyan eh. Pagka ikaw ay na-stress, unang-unang nangyayari sa'yo, hindi ka makakain ng tama. O kaya naman yung iba, pag sobrang stress, kain ng kain. Di ba? Kaya lobo na. Di ba? Stress eating. Pero si Lord, pinakain siya ng maayos na pagkain. Di ba? Para makapagpahinga siya. Ang maganda pa, sabi niya gano'n, for the journey is too much. Alam ko, pagod ka. Alam mo, si Lord pambihira, pinagpahinga muna siya physically ni Lord. So, unang-unang dapat natin ipag-pray, Lord, halimbawa, problemado ka, huwag ka munang magdidesisyon, huwag ka munang gagawa ng mga bagay. Ang unang hihilingin mo, lalo na kung hindi ka na makapagpahinga, hindi ka na makatulog, humiling ka, Lord, tulungan muna ako makapahinga, makatulog. And praise God, alam mo, sa totoo lang, isa yan sa binigay sa akin, Lord, na grace. Kasi sa totoo lang, sa dami ng pinagdadaanan ng mga problema ko, praise God, nakakatulog po ako. Na-train ko na yung mind ko na, John, tulog ka muna. Lord, patulogin mo. Nakakatulog po ako. Pero dati kasi pagka naiisip kong ganyan, lalo na pag pumipikit ako, lalo ko naiisip yung problema. So ito nakaranas ng ganyan, yung the more na pumikit siya, lalo niya naiisip yung problema niya. Di ba? Ako ganyan ako eh. Pag pumikit ako, lalo ko naisip. Lalo ko, bumibilis yung calculator ko. Yung bang, ito, babayaran mo dyan. Dami mong babayaran ganito. Ito, interest niya. Ganito, patay tayo dyan. Hindi ka talaga mapapahinga. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Patulugin mo muna ako, Lord. Tulungan mo ako makatulog. And true ina, praise God, nakakatulog po ako. Number 2, a quiet place where you can find God's presence. 1 Kings chapter 19, verse 8 to 9. So he got up and ate and drank, strengthened by the food. Lumakas siya. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb. Horeb is the mountain of God. There he went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him. Why are you doing here? What are you doing here, Elijah? You need a quiet place. A quiet place. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, madalas po ako ngayong nasa Amadeo, sa farm. Madalas po ako ron. Sa totoo lang, iba ho kasi ang katahimikan ng gubat. I mean, ng farm. Alam mo yun? Hindi city kasi pwede mong probinsya, nasa city ka pa rin eh. Alam mo, sino rito yung nakaranas ng sino ito napansin niya pag nagbabrown out ang tahimik? Napansin niyo yun? Kahit hindi mo nakitang namatay yung ilaw, o kaya namatay, ba't gano'n? Brown out, no? Kasi alam mo, may ibang klase ng katahimikan. Tama, mali? Kaya nga minsan, gusto ko mag-brown out eh. Huwag naman ngayon. Okay? I mean, kasi all of a sudden, nawala yung ingay, yung may ganun eh. At hindi mo pag nandito ka sa city, maniwala ka, hindi mo magagawa yun. Hindi mo maririnig yun. Punta ka sa city, sa ano. Kaya ako, may quiet place ako.
Dapat may quiet place tayo. Hindi ko sinasabi punta kayo sa farm. Pero open po ang farm. Meron na po tayong mga rooms doon. Hindi ako nagbibiro, pero may mga rooms na po tayo, napagawa na tayong rooms doon. Pero kung gusto mo mas tahimik, pwede ho tayong humukay ng mga 6 feet under na mas tahimik para sa'yo. Okay? Pero totoo po, may farm ho tayo. Punta ho kayo sa Wayrac. Kung wala ho kayong konting love offering lang ho, pang ilaw, pang ano. Tapos may gusto nyo ng maayos na pagkain, pagluluto namin kayo, nilagang kawayan, ginataang kahoy, mga ganyan. Sarap po. Pero you need a quiet place. A quiet place is a place where you can find God. A quiet place na wala kang marinig. Kaya nga kung magka-quiet place ka, or magkakaroon, kaya nga, nakakatawa kasi, di ba, may quiet time tayo, pero hindi naman talaga quiet time. Di ba? Kaya ang problema lang natin sa atin, sa bahay natin, ang gulo talaga eh, di ba? Kahit anong gawin mo eh, nakikita mo yung labahe, kailangan ko maglaba. Di ba? Nakita mo yung anak mo, kailangan ko magluto. Hindi ka na matahimik talaga eh. Di ba? So maganda, meron ka talagang quiet place na pupuntahan na alam mo wala kang magagawa. Eh pagka nasa farm akong ganyan, wala akong choice kundi tumahimik talaga. Di ba? Kasi bakit? Hindi ko pwedeng puntahan yung problema rito sa sa Manila. Wala naman akong pwedeng kausapin kasi ang layo, di ba? Eh pag nandito ako, parang dapat mag-meeting ako, dapat may kausapin ako, ang daming dapat. Horeb is a mountain of God. It's a quiet place where you can find God's presence. Dapat pangatlo, may quiet moment ka. 1 Kings chapter 19, verse 11, the Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Ito yung kwento na, alam mo yun, ang daming, kung magkakausapin na siya ni Lord, kaya lang, ang problema, ang daming distraction sa mind ni Elijah. So, ang gusto ni Lord, i-quiet mo yung sarili mo. Quiet moment. I really suggest kung magkakaroon ka ng quiet time, kung nadidistract ka sa Facebook, social media, tapos yung quiet time mo parang nagiging Reels, tsaka nagiging TikTok, kagawa mo ng TikTok, di ba? Hindi ka na talaga magka-quiet time. I suggest wag ka nang mag-gadget. Kung hindi mo kayang control, wag ka nang mag-gadget. You really need to have time, di ba? Kung sarado mo yung pinto mo, kwarto mo, quiet place is a time for a quiet moment with God. Kasi dadaan si Lord, pang-apat, a quiet heart and mind to hear the voice of God. Kailangan matahimik mo yung isip mo, matahimik mo ang puso mo. 1 Kings chapter 19, verse 11 to 13. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" Dumaan daw ang malakas na nagkaroon ng lindol. Sabi niya ganon. Di ba? Nahati yung, the mountains tore apart. Nahati yung bundok, pero wala raw ang Diyos doon. Nagkaroon ng malakas na hangin. Dumating yung malakas na hangin, pero wala raw si Lord doon. Nagkaroon ng earthquake, pero wala daw si Lord doon. Dumating ang malaking apoy, pero wala raw si Lord doon. Kailan at paano nangusap si Lord kay Elijah? By a gentle whisper. Alam mo si Lord, minsan hindi sa malalaking bagay na nakikipag-usap sa atin. Actually, kadalasan, a gentle whisper. Na kailangan mong marinig in your heart and in your mind. Pero kung gulong-gulo ang isip mo, gulong-gulo ang puso mo, hindi mo siya maririnig. You need time. Alam mo yun, isang tabi talaga, Lord, tulungan mo ako. Kaya madalas ako nakapikit na nakatunganga. Kasi yun yung mga quiet moment ko. No? Minsan makakatulog ako, tapos magigising. Pero okay na yun. Di ba? Okay na yung for a while nakatulog ka, tapos magigising ka, tapos pray ka ulit. Kasi ibig sabihin, nagkaroon ka talaga ng quiet time. Okay lang, pero matulog ka naman, wala ka narinig, nakakatakot din yun. Tinulugan mo si Lord, di ba? Pero you need to have a quiet moment.
Kapatid, si Lord gumagawa ng solusyon at nagsasabi siya ng mga solusyon sa atin. Hindi sa malalaking paraan. Minsan sa maliliit na instruction ng mga boses na maririnig lang natin pag tayo ay natahimik. At nakakatuwa pa yung sagot sa kanya, yung tanong sa kanya ni Lord, what are you doing, Elijah? Anong ginagawa mo? Di ba? Nakakatuwa si Lord, di ba? Alam naman niya kung ano yung struggle ni Elijah. Pero tanong ni Lord sa kanya, what are you doing? Kasi sinasabi ni God sa kanya, Elijah, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Kasi minsan sa totoo lang, sobra tayong pagod, sobra tayong, alam mo yun, sobra tayong worried, sobra tayong depressed, parang hindi na natin makontrol lahat na nangyayari sa buhay natin. Na minsan, sa totoo lang, kaya ka worried, kaya ka stressed, kasi parang gusto mong kontrolin lahat ng bagay. Pero sinasabi lang ni Lord sa atin ngayon, John, what are you doing? You just need to trust me. You just need to believe in me. And true enough, alam mo ang ginawa ni Lord sa kanya, kinausap siya ni Lord niyon at ipinakita sa kanya at sinabi sa kanya ni Lord. Ano mga sinabi niya? Una, sabi niya ganoon. 1 Kings chapter 19 verse 15, the Lord said to him, go back to you the way you came and go to the desert of Damascus. Number one, gustong iparealize ni Lord sa iyo, balik ka lang sa pinagagawa ko sa iyo. What is your original purpose? What is God's major instruction sa iyo? Ano ba talaga yung gusto lang ipagawa sa iyo, Lord? Sa totoo lang, ang dami-dami mong gustong gawin, pero nakakalimutan mo yung pinaka-importante. At yun yung mission at yung purpose ni Lord sa iyo. Sabi ni Lord kay Elijah, go back the way you came. Number one, pag may quiet time ka, you will realize what is important to go back to your life purpose. At sa totoo lang, ang nagpapagulo sa buhay natin ay yung mga sideline sa buhay natin na mga gusto natin gawin. At nakalimutan mo yung pinaka-original purpose ni Lord sa iyo. Pangalawa, ipaparealize sa iyo ni Lord, God is raising leaders to help you. 1 Corinthians 19 verse 15 to 17, the Lord said to him, go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael, king over Aram. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel. Anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah to succeed you as prophet. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Kasi anong reklamo niya ng una? Lord, wala naman akong kasama. Tsaka wala naman akong katulong sa pagbabago ng bansa namin. Sabi sa kanya, Lord, hindi totoo yan. Meron akong inahandang mga tao sa iyo. Alam mo minsan, sa totoo lang, napapagod tayo kasi feeling natin hindi natin kayang baguhin o hindi natin mabago yung mga sitwasyon natin. Pero quietly pala si Lord may ginagawa. Hello? Siya pala mismo ang nagpe-prepare ng mga taong akala mo, ikaw lang mag-isa, pero meron palang mga taong nire-raise si Lord para tulungan ka matapos yung problema at pinagdadaanan mo. O yung mga kailangan mong tao na makakasama mo para sa pagbabago na gusto mong gawin, meron palang nire-raise up si Lord. Hindi mo lang makita, pero si Lord ipapakita sa iyo, may nire-raise up akong mga taong makakasama mo. Pangatlo, you will realize that you are not alone. 1 Kings chapter 19 verse 18, yet I reserved 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all whose mouths have not kissed him. So akala niya mag-isa na lang siya. Hindi pala. Meron pang 7,000 tao na hindi pa lumuluhod sa Baal. Minsan feeling mo mag-isa ka lang, hindi ho totoo yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mag-isa. May kasama ka. At magugulat ka, akala mo isa ka lang, akala mo 2 ka lang, hindi. 7,000 pa pala ang hindi lumuluhod kay Baal. Sometimes hindi natin makikita yan unless we really have a quiet moment with God in a quiet place. Amen? When the voice of giving up is loud, and when people around you are not helping, and feel so crowded and exhausting, and you cannot hear God, find a quiet place, have a quiet time, a quiet heart and mind to hear the voice of God. Kapatid, alam ko, sobrang busy tayo kasi feeling natin kailangan natin kumilos ng kumilos, gumalaw ng gumalaw para lang maayos ang lahat ng bagay. Pero alam mo ba, the best
the best thing that you can do para masolve mo ang problema mo is to trust God when you have time to be with God in a quiet place, in a quiet moment. Kasi bakit? Magugulat ka, may ginagawa si Lord sa buhay mo. Tanong sa akin ni Lord, bago ako mag-full time, John, sino mas magaling tumulong? Kasi ang issue ko nun sa magulang ko, pamilya ko. Sabi ko, Lord, ayoko munang mag-full time. Sabi ko, Lord, kasi tutulong ako sa pamilya ko. Sabi sa akin ni Lord, John, sino mas magaling tumulong? Ikaw o ako? Anong sagot sa akin? Anong sagot ko? Lord, ikaw. Oh, tumahimik ka, sumunod ka lang sa akin. Ako ang gagawa at ako ang tutulong sa pamilya mo. And true enough. Wala akong na-contribute sa family ko nung time na yun dahil siyempre full-timer ako. Pero inahon ni Lord ang pamilya ko sa kahirapan. The same thing. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tatayo tayo lahat. Praise God. Thank you, Jesus. Sa oras nito, I just want to encourage everyone. Alam ko mahirap gawin ito, but I want you to close your eyes. And this time, magkakaroon lang tayo ng parang background music, walang kakanta, but we will just have a quiet moment with God right now. I want you to close your eyes. At sa oras na ito, i-focus lang ang ating isipan, ang ating puso. Kausapin si Jesus sa isipan mo, sa puso mo. Wala kang ibang pakikinggan, kundi ang tibok ng puso mo o ang boses ng Panginoon. This time, huwag nating isipin ang nakapaligid natin. Huwag muna nating isipin kung anong oras na. Huwag muna nating isipin kung anong gagawin mo pag-uwi mo. Anong pinagdadaanan mo. Just right now, I want you to quiet your heart, silence your mind, kausapin si Lord at pakinggan siya. Thank you, Jesus. You can say as a whisper of prayer, maaaring ikaw lang nakakarinig. Sa prayer na yan, you can worship God, you can speak to God. Come on. Para lang at least hindi ka ma-distract na nasa paligid mo. I want you to say a prayer. Kausapin mo siya quietly sa heart mo, sa mind mo. Thank you, Jesus. Father God, I pray for your Holy Spirit. Let's worship now. Katulad din ni Elijah, pwede kang magbuhos ng nararamdaman mo, maglabas ng kabigatan mo sa Kanya. Kasi hindi mo naman may tatago niyan. Kita at basa niya sa'yo yan. So sa oras ito, katulad ni Elijah, pwede kang umiyak. Pwede mo sabihin yung nararamdaman mo sa Kanya. Be honest with the Lord. Father, in the name of Jesus. Lord. Father, let's pray for the Holy Spirit. Come on, just praise Him. Just worship Him. Lord,
help us to be sensitive, Lord God. Tulungan mo kami, buksan mo ang isipan ng puso namin. Buksan mo ang pandinig namin, Lord God. Help us to hear your voice right now. We worship you, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, yes, come on. Now, kung nararamdaman mo na, you want to worship, you want to praise God, o gusto mo lang siyang pasalamatan, o gusto mo lang umiyak, come on. Just open up your heart and worship the Lord right now. Just praise Him. Purihin mo siya. Kung gusto mo manalangin, manalangin ka. Come on, I want you to cry out right now to the Lord, Lord, in Jesus' name. Ayaw po namin ng ganito, Panginoon, na napapagod kami, na-stress kami. Lord, napapagod po kami, Lord God. Napiliting solusyonan yung mga problema namin on our own, Lord, kasi kahit anong gawin namin, parang, Lord, paulit-ulit lang naman po. Lord, patawad po. This time, Lord, gusto po namin marinig sa iyo. Ano ba dapat namin gawin? Lord, I really need your help, Lord God. I really need your grace, Lord. Lord, I just want to hear your voice. Sabihin mo sa akin, Panginoon, ano ang tinuturo mo? Gusto mo matutunan ko? Anong gusto mong gawin ko? Come on, just worship the Lord. Oh, Rabayara, Rababa, Sikera, come on, kung meron ka matinding problema ngayon, may pinagdadaanan ka ngayon, just cry it out to God ngayon. It's our time to pray. Pray for it. Pray for your problems. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang need mo, ano man ang karamdaman mo, ano man ang kabigatang dala mo ngayon, just cry it out to God at sabihin mo, Lord, in Jesus' name, kailangan kita. Lord, ayoko nito, Panginoon. Kasi Lord, nagiging cause ito, Panginoon, ng problema ko, cause ito, Lord God, ng worries ko, ng anxiety ko, ng depression ko, ng stress ko, Lord. So Lord, tulungan mo po ako rito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray kung sino man ang may problema, Panginoon, sa finances ngayon, kami po, Lord God, we just pray. Lord, help us to believe, to trust you, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, we pray kung kailangan po namin, Lord God. Lord, we pray, Lord, provide for us in the name of Jesus. Lord, i-bless mo ang mga work namin, i-bless mo ang mga ginagawa namin, Panginoon. Upang, Lord, mag-provide yung pangangailangan namin. May mga karamdaman sa oras pong ito, Lord, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, ano man ang karamdamang daladala ng bawat isang meron ngayon, Lord, I pray for your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray, Lord, mula sa ulong katalampakan dumaloy ang iyong kapangyarihan. Anumang discouragement namin, anumang depression namin, anumang loneliness namin, anuman ang problema namin sa family, Lord, tulungan mo po kami. In the name of Jesus, come on, raise up your hands. Just worship Him. Worship Him, come on. Thank you, Jesus. Come on, let us just worship the Lord. As we worship you, Lord God, tulungan mo kami ang puso namin ay maging payapa. As we worship you, maging payapa ang puso at isipan namin, marinig namin ang boses mo, Lord God, in the name of Jesus. We just want to hear your voice right now. In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know that I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day again, I'll choose. There is no one else for
crucified to set me free. Now I live to give Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Lord, tulungan mo kami. At really, Lord God, sa buong linggo, Panginoon, o kahit sa isang araw, Panginoon, magkaroon kami ng quiet moment namin, quiet place na. Lord, alisin mo, Panginoon, yung idea na kailangan namin laging kumilos, kumalaw, kailangan namin magtrabaho, kailangan namin gawin ito. Nakakalimutan namin yung pinakamahalaga, ang manahimik sa iyong paanan. Kasi Lord, kung naniniwala kami na Ikaw naman pala ang Diyos na gumagawa ng solusyon sa lahat ng problema namin, wala kaming ibang pwedeng lapitan at pagkatiwalaan kundi Ikaw lang. So Lord, help us to have a quiet moment, a quiet place with you, Lord God. Disiplinahin ang aming sarili. Tulungan mo kami at hayaan mo, Lord God. Katagpuin mo kami sa mga quiet moment at quiet place po. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. I really challenge you, mga kapatid, na sana magkaroon kayo ng mga quiet moment ninyo. Kinisita natin yung idea na parang kailangan nating gumawa ng mga paraan sa mga problema natin. No? At hindi ho yung hindi yan yung bakasyon na magburake tayo. Hindi ho yung quiet. We really need to have time. So, ako, open po ang aming farm. If you want, ang Wayrak farm ho yun, no? Actually, para ho sa atin yun. Meron ho tayong mga kwarto roon. Kung wala naman ho kayong pang-offering, okay lang, punta ho kayo roon. Welcome na welcome din po kayo roon. At ano ba naman yung once a month, magkaroon kayo ng quiet moment ninyo. At least once a week. No? O kaya pagawa kayo sa bahay ninyo ng kwarto na kayo lang talaga. Kung wala na, magukay, pailalim, pwede na rin. Amen. Joke lang po. Pero ngayon po, tayo po ay magkakaroon ng breaking of the bread. Aalalahanin natin ang Panginoon Jesucristo. Ang breaking of the bread ay ginagawa natin every first Sunday of the month kasi yan ay pag-alaala natin sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi bago siya pumanaw o bago siya mamatay sa krus, sinabi niya, nagawin daw natin ito bilang pag-aalaala sa Kanya. Kasi sa totoo lang, minsan nakakalimot tayo na si Jesus po ay nagbayad ng ating kasalanan. At nakakalimutan nating i-appreciate po siya. So sa oras pong ito, i-appreciate po natin ang Panginoong Jesucristo sa ginawa niya sa krus. Kaya sabi niya, nung gabi raw na bago siya pumanaw kasama ang kanyang mga disciple, kinuha niya ang tinapay. Kunin natin ang tinapay. Ang tinapay po ay simbolo ng kanyang katawan na napako sa krus. Kaya sabi niya ganoon, kunin mo ang tinapay sapagkat ito ay katawan. Ito ang simbolo ng katawan ko, sabi ng Panginoong Jesucristo. At sabi niya ganoon, kanin daw natin ito bilang pag-alaala na si Jesus ay namatay sa krus. Sa kanyang katawan, sinama kanya. That means lahat ng bigat, lahat ng problema, lahat ng kasalanan, dinala niya sa kanyang katawan. Hindi ka pa man pinapanganak, nakita ka niya na. So sa oras ito, pasalamatan natin siya. Panginoon, salamat. Salamat kasi pinako ka sa krus para sa amin. Hindi mo naman deserve yun.
Pero Lord, salamat. Kasi nagkatawang tao ka. Ikaw ay Diyos, pero nagkatawang tao para dalhin lahat ng aming kabigatan, problema, kasalanan sa krus. Panginoon, di namin makakalimutan ang ginawa mo. Dinala mo ang lahat ng kasalanan namin, kabigatan namin sa iyong katawan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Huwag namin kalimutan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Pagkatapos din na kumain, kinuha niya ang saro. At sinabi niya, ito ang saro ng buhay, simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, inumin daw natin ito bilang pag-ala-ala sa Kanya. Na ano? Na si Jesus ay nagbubuo ng dugo. Kapatid, hindi libre ang kaligtasan mo. Hindi libre yung pagkamatay niya sa krus. May binayad siya at yun ang buhay at dugo ng Panginoong Jesucristo. So wag natin baliwalain. Kaya nakakalungkot tong isipin na marami ko sa atin na nawawala at tumatalikod sa Diyos. Kasi nakakalimutan natin na si Jesus ay nagbayad ng kasalanan mo sa pamamagitan ng Kanyang dugo para mapatawad ka lang. So sa oras nito, para wag tayong mawala at tumalikod sa Panginoon, alalahanin ulit natin ang binayad ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon. Kasi Lord, dapat ako ang magbubuo ng dugo. Ako dapat mamatay. Pero Lord, Ikaw ang namatay. Sa oras ito, Panginoong Jesucristo, please, huwag naming baliwalain ito. Huwag naming kalimutan ito. Huwag kaming maging ungrateful. Lord, kasi araw-araw, hindi ka napapagod magpatawad sa aming kasalanan. Lord, mahal ka po namin, sobrang pagmamahal mo sa amin. Inaalala po namin ang dugo na bumuhos sa krus para lang mapatawad kami at malinis sa aming mga kasalanan. Salamat po sa oras na ito, Panginoon, di ka namin kakalimutan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin ang grape juice. Sa pagkasabi ng Panginoon, siya raw ay babalik at sa pagbalik niya, sasama niya tayo sa kanyang kaharian. Salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat. Sabihin natin sa katabi natin, huwag nating kalimutan si Lord. At mag-quiet time tayo sa quiet place. God bless you. Wow! Hallelujah! Ayan. Okay po, makakaupo na po ang lahat. Woo! Napahinga po ba tayo? Baka nakatulog kayo. Alright, okay. So maraming salamat po. Thank you, Bishop John, for sharing that wonderful message from the Lord. Actually, sa totoo lang po, very present po yung topic ko kanina. Kanina nga po sa PEF, na-share ko po during our PEF, no? Parang, Lord, I've been so, alam mo yung parang pagod na pagod ka, na gusto mo lang munang mag-disappear one-fourth. Sobrang kapaguran physically, mentally, di ba? And yung mga problem namin recently, hindi siya kumbaga parang, ako po kasi mabilis ako maapektuhan ng, alam mo yun, yung tipong pag kunwari may nag-share sa akin, Lord, parang, alam mo yun, Lord, gusto kong tumulong, pero paano, Lord? Hindi ko rin alam kung paano, parang ganyan, parang gusto mo na lang na, tapos i-remind sa'yo ng Lord, hindi naman necessarily na ikaw ang, alam mo yon, ang solusyon. Bring them to God. Bring them to Jesus. At nakakatuwa lang po, nung mga time po na yon, kahapon po talagang grabe po. Nagulat nga din po yung nanay ko, talagang, kasi hanggang 5 a.m. ako nag-work ng Friday. Hanggang Saturday ng 5 a.m. Natulog po ako, gumising lang ako ng 10:30, tapos natulog ako ulit ng 1:00. Nagising ako mga 6:30 na. Pero nakatulog pa po ako ulit ng gabi. Buong maghapon po ata ako natulog, Lord. Pero grabe po yung rest na, minsan kasi, alam mo yon, yung kailangan mo lang i-rest yung sarili mo physically. 'Di ba? And then find rest in the Lord.
ang dami kong gagawin. Hindi ko po alam kung paano namin gagawin bukas. Pero alam mo yun, you just have to give it to the Lord. Diba? Yung lahat ng challenges natin, yung lahat po ng worries natin, find a quiet place and find time to have a quiet time with the Lord. Minsan hindi po kasi yan nare-resolve ng pagkain, ng, alam mo yun, ng gala. Di ba? Sabi ni Bishop John kanina. Parang minsan gusto natin ng, saglit lang po Ayan, may delivery kasi. Para sa pagkain namin mamaya. Ayan, sabi niya kasi dito, Jaime is calling you. Okay, ayan, find the quiet place. Diba po, ang pinakamainam na lugar ay ang lugar po ng Panginoon. Amen po ba? So, yun po yung dapat na hindi natin i-give up. Yes po, additional po yung kapahingahan ng pero then find a quiet place, a quiet time, and a quiet heart, a quiet mind to hear God's voice. Kasi kapag sobrang ang dami pong nafe-feed sa mind po natin, hindi na po natin marinig ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alright, so ayan po, nandito na po tayo sa ating favorite time. Alright, Colossians 1:6. Gusto lang po pong i-share yung word ng Lord po. Nakakatuwa po, di ba po last time ang topic po natin yung 1 Corinthians 9, tama ba? 1 Corinthians 9:11 to, basta yun, 11 to 16. Di ba? That when we give, hindi lang yung sarili natin, but we are giving for the purpose ng tawag dito para sa gawain ng Lord. And nakakatuwa po, as you give to the Lord, si Lord na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. I just wanted to tell, praise God po, yung aming mother-in-law kasi ay nagdadialysis po kasi yun. So, every week, nasa 10,000 po ata yun kasi 3-4 po yung per session niya. Tapos 3 times a week. Sabi ko, Lord, tapos ubos na yung niya, yung PhilHealth. Sabi ko ganyan, Lord, ano kung gagawin namin? Pero eto, ayan, sabi niya po dito, that has come to you all over the world. This gospel is bearing fruit and growing just as it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. Minsan, kailangan mo talagang, alam mo yon, kailangan mong makita ang katotohanan na nanggagaling sa Diyos. And alam niyo po, true enough, sabi ko, namumroblema ka pa lang. Minsan kasi, mamumroblema ka pa lang, di ka na, alam mo yon, bigyan na po ng solusyon ng Diyos. Praise God po. Last week, nag-start na po yung aking mother-in-law. Naipasok po siya doon sa Gat Andres. At hindi lang po libre yung kanyang dialysis. Pati po yung kanyang 2 laboratory, libre po. Praise God, di ba? Sabi ng mother-in-law ko, yes, makakapaggala na ako. Kasi alam mo yun, parang meron siyang feeling na, ano ba yan, yung ipon ko napunta lahat sa dialysis, sa pagpapagamot, ganyan. Tapos yung pagturok niya po, kasi meron siyang injection na 4 Praise God po yung 2 po, sagot din po ng Gat Andres. Diba? Yun po yung mga blessing na unexpected, pero alam mo that God is moving. Diba po? Kaya po dapat hindi po tayo napapagod na magbigay sa Diyos. Kasi pag nagbibigay tayo kay Lord, yung hindi lang finances yung binibigay niya po sa atin Pati yung peace of mind, yung mga bagay na hindi, alam mo yun, parang hindi kayang palitan ng pera. And also, yung mga pangangailangan mo, siya ang magpo-provide. Amen po ba? Amen? Okay, ayan. So, I invite everyone to give their tithes and offering. Ayan, maging masaya po tayo magbigay. So, ayan po yung ating mga nagagandahang ushers. At syempre po, para po sa ating Zoom at sa mga taong hindi na po nagdadala ng cash, we have more ways to give. So, we have BPI. Okay, so our BPI is 427. Ayan, hindi ko po kabisado. Asa na po? Tada! Alright, so Wyrock Christian Assembly. Ay, eto na ba? Bago, ito na. Okay, so hindi din si 427. Okay, i-save nyo na po ito. Pakipicturan kung kailangan 1921-119646. This is a new
po ng Waira Christian Assembly. Alright? So pagka ano po, Antimano? Fund transfer. Okay, next. Meron din po tayong GCash account. Siyempre, 0966-213-6727. Sa mga nasa bahay po, you can now give your tithes and offering. Alright, next po. Ayan, meron din po tayong mission fund. Grabe po ang ginagawa ng Diyos sa ating simbahan po, no? And we can give at Security Bank. Ayan, 314-66727. Ayan. Nakakaamoy na ako ng maraming pagkain. Okay? Mission po, ayan po. Mag-give po tayo sa ating mission. Ang dami pa po nating marireach out po ng mga satellite sa mga lugar na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Okay? Alright! Okay, so for announcements, no? Ayan, yung October series po natin. A Quiet Place, meron po tayong 9:30. Yung sa Zoom po, 9:30 lamang po yan. Pag nagkakaroon po ng technicalities, nagiging second. Pero always po yan, 9:30 a.m. Okay? And then, meron din po tayong 2 p.m. and 7 p.m. Alright? So, ayan, sa parents, ayan, parents gathering. Sa mga parents po, sa mga couples, please, magstay po tayo dito. Meron po tayong fellowship. Meron po tayong kainan dyan. May palaro din po tayo. Talagang i-enjoy po natin ang ating... Kasi minsan naman po tayo Kasi yung mga parents po natin, meron din po nagsa-service ng ng second. Ayan. So, yun. Later po yan. And then, ito po, Pastor's Summit. October 7. Yan po ay pa-birthday po sa atin ni Bishop John. Okay, so wag po kayong mawawala. 1 to 5 p.m. po yan here at Sparks Place, Cubao, Quezon City. Okay, and next, sino po dito yung mga graduate ng Life Retreat? Wow! Meron po kayong graduation, mami. Nako, punta po kayo dito. Alright? So, October 8 po yan, next Sunday. Please wear semi-casual attire. Anong oras kaya ito? Would anyone know? 2 p.m. Okay, 2 p.m. po. So, next week po, magto 2 p.m. po muna tayo. Okay? Yung mga LR graduate lang, ha? Baka mawalan ng... Okay? LR graduate. Graduation po yan. Please wear semi-casual attire. Okay, and then, meron din po tayong YB's winning event. October 15 po yan. Ayan. So, sa mga may business po dyan, 1 to 5 p.m. Ang registration fee po natin is 300 for professionals and business owners, and then 100 po sa mga students na gusto po talagang mag-venture into business. Okay, so you may reach out, Coach Joel Dacuma. Ayan po. Okay, and then ito po. Ayan, meron po tayong fundraising activity. Ayan, so meron po tayong eat all you can, praise all you can, love all you can. Okay, so ito po ay fundraising activity po natin kasi ang dami po natin talagang kailangang i-raise na fund, okay? At matutulungan niyo po kami, nakakain na po kayo, natulungan niyo pa po ang ating church. Pero ito po, ang ano po niyan is October 27, Friday po. Start po na, mas maganda po, 5 o'clock pa lang po, nandun na po kayo para pwede na po kayong kumain agad. Okay? So, 5 to 10 p.m. po yan sa Four Seasons MOA. Malaki po yung place niyan. Eat all you can po yan. At 2,000, if I'm not mistaken. 2,000 po ito, no? Ayan. So, 2,000 po yan. I-reach out nyo lang po. Ito po yung ating GCash ayan, QR. And then, you may reach out Michelle Chua Nivera para po makapag-register. So, hopefully po, no, ay makaano po tayo. Ayan, ang galing talaga ng aking husband. No? Good job. Okay. Ayan, para po makapagbigay po tayo. And, ato po, wasted po natin ito para po tulungan yung ating finances. Alright? Okay po. At saka marami po kami prepare po dyan, yung mga pastors po natin. Mag-ano po yan, mga sasayaw po. Abangan nyo. Bawal mag-video, ha? Joke. Okay? So, may mga hinanda po sila para sa ating lahat. Alright! So, okay. So, let us all close this service. May I invite everyone to stand up. Then, pag-pray din po natin tong offering. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, Lord God, for this day. Salamat po sa mensahe mo, Lord God. Lord, I pray, God, katulad po ni Elijah, God. Yes, ang dami po naming mga
challenges. Maraming beses mo na rin pong pinatunayan na ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang mga araw, God. And Lord, I just pray, God, that like Elijah, Panginoon, lagi po kaming bumalik sa iyo. Every time, Lord God, na meron po kaming mga challenges, God, Lord, in Jesus' name, help us, Lord, to find a quiet place, a quiet time to hear your voice, oh God. Lord, in Jesus' name, God, tulungan mo po kaming marinig muli ang boses mo, Panginoon. Sa panahong gulong-gulo po ang aming isipan, sa panahong, Lord God, na punong-puno, Lord God, ng mga alalahanin ng aming isipan, Lord God, na hindi kami mapahinga, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. We pray, God, bigyan mo po kami ng kapahingahan sa presensya mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. And Lord, ito pong offering po namin, ito pong mga kaloob po namin, Lord. I pray, Lord God, na tulad po ng pagbibigay po ng dalawa pong na-meet po ni Elijah, Lord, I pray sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatid ko po na nag-offer sa iyo. I pray, God, na hindi po mauubusan ng barns nila, God. I pray, God, that you will always fill all their needs, Panginoon. Lord, hindi man po namin alam kung saan kukunin, Panginoon, but Lord, in Jesus' name, ikaw ang mag-provide ng lahat po ng pangangailangan namin, Lord. Lord, hindi lang po finances, God, but Lord, yung emotional needs po namin, yung spiritual needs po namin, God. And we pray, God, that in all of these things, God, ikaw po ang maitaas, Panginoon. And Lord, hayaan mo itong kaloob na to, Panginoon. Marami pa pong ma-reach out, oh God. And I pray, God, na Lord, i-bless mo po kami ng siksik, liglig, at umaapaw, God. And Lord, sa mga kapatid ko po, Panginoon, na Lord, hindi po nabigyan ng pagkakataon po ngayon, God, to give. Lord, I pray, give them an opportunity, Lord. Lord God, to experience, Panginoon, itong pagbibigay sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ma-experience nila, Lord God, yung pagbabalik mo po, Lord God, ng blessing sa kanila, ng favor sa kanila, God. Lord, increase their capacity, Lord, to give. Bless them, Lord God, in all ways, Panginoon, sa lahat po ng pagkakataon. Lord, maraming salamat sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.